At sa umaga po ito, muli po natin buksan yung ating mga Bible sa Aklat ng Corinthian. Ito po yung napapanahon po kasing topic tungkol po sa mga patay. Okay. Sa 1 Corinthians 15:42, senior cut ko na lang po, sabi dito, ganyan din naman, ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ang inilibing ay mabubulok, ngunit ang hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay. Walang karangalan at mahina ng ilibing. Marangal at malakas sa muling pagkabuhay. Inilibing na katawang pisikal, muling mabubuhay bilang katawang spiritual. Kung may katawang pisikal, mayroon ding katawang spiritual. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang unang tao si Adan ay nilikha, binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang spiritual. Ang physical muna bago ang spiritual. Ang unang Adan ay mula sa lupa sapagkat nilikha siya mula sa alabok. At ang pangalawang Adan ay mula sa langit. Ang katawang panlupa ay katulad ng nagmula sa lupa. Ang katawang panlangit ay katulad ng nagmula sa langit. Kung paano tayo naging katulad ng tao nagmula sa lupa, matutulad din tayong nanggaling sa langit. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang nasisira ay hindi maaaring magmana ng hindi nasisira. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo mamamatay, ngunit lahat tayo ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang isak mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan ng di nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. So, pinagpala po ng Diyos ang kanyang mga salita. Sige po, patuloy tayo saglit na yumuko tayo manalangin. Patuloy po namin, Diyos, ipinagkakatiwala sa iyo ang sandaling ito na pakikinig po namin ng iyo pong mga salita. Dalangin po namin na patuloy ka mangusap, pumilos sa aming mga puso at isipan upang lubusan po namin itong maintindihan, maunawaan at magsilbing pag-asa ng buhay po ng bawat isa po sa amin. Gamitin mo lamang po, O Diyos, ikaw po yung aking may taas, maluwalhati mula sa simula hanggang sa kami po ay matapos. Salamat po aming Ama sa pangalan ni Jesus. Pinamagatan ko po itong tunay na buhay. So, yung buhay po natin kasi dito sa ibabaw po ng lupa ay pansamantala lang. Amen. So, tayo po kasing lahat ay halos nagpunta po sa Liliponso, sa Bahay Pare, sa Malipangpang. Dumalaw po tayo sa mga puntod ng mga namayapa po nating namatay na. At doon po natin nakita na ang buhay po dito ay pansamantala lamang. Amen. Sabi ko nga, doon po sa simenteryo, may namatay na bata pa lang, may namatay po na medyo may edad na, may namatay po na sa kalagitnaan, 50, gano'n. Yung iba naman po ay 80 na talaga, yung iba po talaga ay 90. So, yun po yung buhay natin dito sa ibabaw po ng lupa. Pansamantala lamang. Amen. So, maganda mailagay sa puso natin na pansamantala lang yung buhay natin at may tunay na buhay na ipinapangako po sa atin ng Diyos pagdating po ng tamang panahon.
At sabi ko nga, yung buhay dito sa ibabaw ng lupa, dahil pansamantala lang, kung minsan medyo masalimuot. Amen. Ibig sabihin ng masalimuot, talagang madaming mga sitwasyon na nagaganap at nagaganap sa buhay ng isang tao. Yun po kasi yung buhay dito. May panahon na masaya, may panahon na malungkot, may panahon na nandun po yung kagalakan, nandun naman po yung pag-iyak. So yung buhay dito, hindi po siya sabihin po natin, kung baga sa isang kulay, lahat pula, lahat puti, hindi po siya gano'n. At katulad nga po ng buhay natin, may umaga, may gabi. May panahon ng tag-ulan, may panahon po ng tag-init. Yun po yung buhay dito. At napakaganda, yung buhay natin bilang isang mananampalataya ng Diyos, may pangako sa atin ng Diyos na tunay na buhay. Amen! Yun po yung maganda, yung tunay na buhay na pangako sa atin ng Diyos. So, point number 1, nasabi ko dito, yung buhay po natin, binanggit po dito sa verse 42 hanggang 44, sabi niya, ganyan din ang sa muling pagkabuhay, ang mga patay, ang inilibing ay mabubulok, ngunit hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay. Walang karangalan at mahina ng ilibing, marangal at malakas sa muling pagkabuhay. Inilibing na katawan, physical, muling mabubuhay bilang katawang spiritual. Kung may katawang physical, mayroon din katawang spiritual. So sabi nga, yung dati nating buhay, yun po yung katawang physical. Subalit sabi nga, mula po doon, yung katawang physical, ito po yung nabubulok. Yung dati po nating katawan. Sabi ko, ito, pagdating ng panahon, mabubulok lamang po ito. Kahit anong gawin mo, kapag ikaw ay dumating na po doon sa simenteryo, kahit anong gawin po ng tao, wala na po siyang magagawa, di ba? May pagkakataon pa lang na gumanda, pansamantala, habang may panggastos ka, di ba? Di ba po kasi dahil may kakayahan, pagkakataon pang gumanda. Sa ibang ano po kasi salin, pangit yung katawang panlupa pagdating ng panahon. Kasi sa totoo lang, yung kagandahan po sa edad lamang po na 18 to ilan? Palagay nyo kaya sa mga babae? 50? O may papaganda? Ha? 60 pa to. Kasi misis ko 50 yan na. Maganda pa rin eh. Pero pag ano ka edad na, ano po nangyayari? Pagka wala ng budget, pumupulupot na mo yan, di ba? Pansamantala lang yung magandahan. Sabi nga, ito po yung katawang nabubulok lang pagdating ng panahon. Subalit ang sabi ng Bible, pagdating ng panahon, may katawan po tayong, sabi nga dito, walang karangalan at mahina. Sa ibang salin po kasi pangit ng ilibing, marangal at malakas sa muling pagkabuhay. So maganda daw po yung katawang panlangit. Alam niyo po ba, sa Bible, pag dumating yung panahon na yung tao binuhay pong maguli ng Diyos, walang ano po yun, walang kapansanan, walang kapagitan, perfect. Kung wala kang kamay dito, pagka nakarating ka doon sa pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan, kompleto yung kamay mo. Kung dito yung mata mo, medyo iba tingin pagdating doon, maganda ang pagtingin mo. Kasi perfect nga po eh. Diba? Dito sa ibabaw ng lupa kasi hindi po perfect yan eh. So yun po yung maganda na may tunay na buhay na pangako sa atin ng Diyos. Amen! Kaya wag po tayong masyadong anong magandang sabihin? Mabalisa sa ating pong pagkakalibha sa atin ng Diyos. Amen! Kasi ba, sobrang kabalisahan. Bakit ako hindi matapos ang ilong? Bakit siya matapos ang ilong? Diba? Bakit siya maputi ako medyo makutim? Bakit siya mataas ako pandak? Masyado pong ano yung tao dito sa ibabaw ng lupa. Samantalang sabi ng Bible, pansamantala lang yan. Kaya kapag nakatingin ka sa mga bagay dito lang sa ibabaw ng lupa, hindi ka magkakaroon po ng totoong kaligayahan at totoong kagalakan sa iyong buhay. Kasi dito sa ibabaw ng lupa, lahat may kakulangan.
Meron na po ba kayo nakita perfect talaga? Wala naman, di ba? So, dinisenyo ng Diyos yung buhay natin bilang mga tao na magkakaiba upang makita natin yung mabuti at kakulangan ng bawat isa. Kaya mula doon, kailangan po natin talaga yung tulong at biyaya po ng Diyos. Amen. Kaya sabi niya, yung buhay natin dito, yung dating buhay, ito po yun. Yung katawang panlupa ay mabubulok, subalit may pangako sa atin ng Diyos na katawang panglangit. Sabi nga, marangal at malakas ang muling pagkabuhay. Inilibing na katawang physical, ngunit mabubuhay bilang katawang spiritual. So maganda po na makita po natin ito kasi kapag hindi mo ito nakita, wala kang magiging wala kang magkakaroon ng totoong kaligayahan at pag-asa sa iyong buhay. Kasi dito, sa ibabaw ng lupa, yung dating buhay na to, sabi nga, pansamantala lang. At hindi po yan mananatili magpakailan-kailan paman. At pinagit nga po ni King Solomon, lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang, panahon ng pagkamatay, panahon ng pagtatanim, panahon ng pagbunot ng itinanim, panahon ng pagpatay, panahon ng pagpapagaling, panahon ng pagluha, panahon ng pagtawa, panahon ng pagluluksa, at panahon ng pagdiriwang. So yun po yung buhay dito. May kanya-kanya pong panahon. Kaya mahalaga, yamang ang mga bagay dito sa ibabaw ng lupa ay pansamantala lang, i-focus natin yung ating kaisipan at buhay doon sa mga pangwalang hanggan na pangako sa atin ng Diyos. Amen! So nakita naman po natin yung pagdalaw natin doon sa mga libingan. Sabi ko nga, isang ala-ala na lamang po yun. Subalit ang maganda doon, pagdating ng panahon, may pangako po yung Diyos sa mga taong natutong sumampalataya, tumanggap sa Kanya bilang Kanyang Panginoon at siya rin pong tagapagligtas. In verse 45, sabi niya dito, sa 1 Corinthians 15:45, ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang unang tao si Adan ay nilikha bilang nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang spiritual. Ang physical muna bago ang spiritual. Ang unang Adan ay mula sa lupa sapagkat nilikha siya mula sa alabok. Ang pangalawang Adan ay mula sa langit. Ang katawang panglupa ay katulad ng nagmula sa lupa at ang katawang panglangit ay katulad ng nagmula sa langit. Kung paano tayo naging katulad ng taong nagmula sa lupa, matutulad din tayong sa taong nanggaling sa langit. So yun po yung pinaka-bihin po dito. Sabi niya, kung paano tayo naging katulad ng taong nagmula sa lupa, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. Ito po yung sinasabi ng Bible na bagong buhay na pagdating ng tamang panahon, makakamtan po natin yung katawang pang langit. So, kagaya po ni Adan, kasi si Adan nagmula po sa alabok eh. Kaya po tayong lahat galing po sa lupa. At pagdating ng panahon, itong katawan lupa na to ay babalik sa lupa. Bawa, sa ating pag-aaral kasi sabi po nila in 7 to 10 years, pag binuksan daw po yung nicho ay yung katawan daw po lupa ay nagiging abo. Kung pag binuksan mo yung buo, pagkalahi pa ng hangin ay nagiging abo na. So, tama yung sinabi ng Bible dahil galing ka sa alabok, papalik ka lang sa alabok. Subalit ang maganda doon, hindi po siya natapos doon. Sabi pa ng sunod na talata, ang tao nagmula sa langit, matutulad din tayo sa taong nagmula sa langit. Magiging po tayo, katulad ng mga taong taga-langit. Sa Bible, may question po dito yung isang tao na lumapit siya ating Panginoon Jesus. May tanong po siya. Sabi sa Matthew 22:28.
senior cut ko na lang po. Medyo mahaba po kasi yung kwento. Sabi niya dito sa Matthew 22:28, sabi niya, ngayon, sino po sa 7 ang maging asawa niya sa muling pagkabuhay? Yamang siya'y napangasawa nilang lahat. So yung kwento po kasi dito sa ano po kasi sa tradition po doon, halimbawa ikaw na babae, ang una mong napangasawa yung panganay. Ang ano po doon, kinakailangan mapangasawa muna yung panganay, wag po yung bunso. Nangyari po, namatay yung panganay, buhay pa yung babae. Ang sumunod po na napangasawa po ng babae yung pangalawa, pang-anim. Ito po kasi sila. So hanggang sa dumating po yung panahon, namatay po lahat yung lalaki na napangasawa po ng babae. At dumating din po yung panahon, namatay din po yung babae. Kaya ang sabi dito ng kwento, ngayon, sino po sa 7 ang magiging asawa niya sa muling pagkabuhay? Yamang siya'y napangasawa nilang lahat. Sumagot si Jesus, maling-mali kayo, palibhasa'y hindi ninyo naunawaan ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Amen. Doon po, wala na po yung buhay may asawa. Lahat po doon ay magkakapatid na lamang po sa Panginoon. Amen. Baka hanapin pa po ninyo yung asawa po ninyo doon. So wala na daw po pala doon. Kundi ang kalagayan po natin doon, katulad daw po ng mga anghel. Pag po sinabing anghel, wala na daw po doong kasawian. Magkakapatid na lamang po tayo sa Panginoon. Kasi yung katawan mo, pinalitan na po ng katawang panlangit. Amen po ba doon? So di ba napakaganda pagdating doon? Iba na. Katulad ka daw po ng mga anghel na sa langit. Na gagawin mo na lang sasamba, magpapasalamat, maglilingkod sa Diyos. Yun po yung gambalin po natin doon. Kaya, habang po tayo may buhay, so dito, nagsasanay po tayo ng pagsamba. Kaya mahalaga kapag po tayo sumasamba, talagang matuto po tayo sa salitang pagsamba. Kasi pagdating doon sa langit, wala kang gagawin kundi sumamba na lamang po sa Diyos. Pasalamatan mo yung kabutihan, katapatan, pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay. At doon, nandun na po yung kaligayahan sa piling po ng Diyos. Amen. Amen. Kaya, napakahalaga na makita natin yung bagong buhay na pangako sa atin ng Diyos. Kung doon, kung dito may anak kang 5, 6, pagdating doon, magkakapatid po tayo sa Panginoon. Kaya tawag nila sa iyo, ay, sister, brother. Ay, kapatid. Oh, gusta. Ang malungkot doon, ba't na wala si Juan? Ay, nato pala doon sa kabila. Huwag naman. Amen. Kaya mahalaga, makita natin, kasi kapag hindi, sa langit, ang sabi ng Bible, yung mga tao magiging katulad po ng mga anghel. Ang tanong, doon sa kabila kaya. Ano kaya magiging itsura? Palagay nyo? Yung mga nag-Halloween. So, paalala ko, wag na po ninyong gagawin. Amen. Ano po kasi yun spiritual warfare po yun. Kapag binigyan mo ng pagkakataon si Satanas, dadayain po yung buhay ng tao. So, tayo, Christian, iwasan po natin yun. So, yun po ay paalala lang. Sabi nga, tayo bilang mga sumampalataya, tumanggap sa Panginoon, may pangako sa atin ng Diyos na katawang panlangit. Sabi dito, ulitin ko lang, sa muling pagkabuhay, ang mga taong hindi mag-aasawa, sila'y magiging tulad na ng mga anghel sa langit. Yun po yung magiging kalagayan po natin pagdating ng panahon. Mga katulad po tayo ng mga anghel. Kaya doon, sabi ko kanina, perfect po tayo. Wala pong, sabi ko nga,
lahat po doon magagandang lalaki, magagandang babae. Kasi mga glorified body po tayo. Binigyan tayo ng bagong pagkatao po ng Diyos. Kung namatay ka dito, medyo may edad ka na, ito, pagdating mo doon, maganda ka. Yung edad ko siguro na, yung mga may po sa experience niya, binabalik po nila yung edad nila sa 18 hanggang 25. Di ba? Nakita nila, pala akong bata, ganito kaganda. Di ba? Yun po yung ginagawa po ng ano ngayon social media, di ba? Pero sa langit, mas the best po doon. Amen! Mas magandang lalaki ka doon, mas maganda kang babae doon. Kasi, Diyos po yung nagbigay sa iyo ng bagong katangian sang-ayon sa kalooban po ng Diyos. Okay, tuloy po tayo. So, napakaganda na makita natin yung bagong buhay na ipinapangako sa atin ng Diyos. Kasi kapag hindi mo ito nakita, hindi ka magkakaroon ng kasiglahan, kagalakan sa ibuhay bilang isang mananampalataya ng Diyos. Kasi wala kang nakikita ang pag-asa sa iyong buhay pagdating ng panahon. Subalit kung may nakikita kang pag-asa sa iyong buhay pagdating ng panahon, hindi ka mawawalan po ng pag-asa sa buhay mo. Kundi nandun po yung kagalakan mo. Kapag namatay ka, eto na yung pangako sa akin ng Diyos. Makakamtan ko na. Amen? Si Apostol Pablo, sabi nga niya, ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay, pakinabang. Kasi kakamtan mo na yung kapakinabangan na pinapangako sa iyo ng Diyos. Kaya napakaganda na makita po natin yon. Okay, tuloy pa po tayo. Sa 45 and 4, sa verse 50, sabi pa rin po dito, sa verse 50, ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang binubuo ng laman at ng dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang nasisira ay hindi maaaring magmana ng di nasisira. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo mamamatay, ngunit lahat tayo ay babaguhin sa isang sandali, sa isang isap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi mabubulok at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinabi ng kasulatan, nalubig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. So sabi diyan, ito yung pangako sa atin ng Diyos na buhay na pang walang hanggan. Na sabi dito ng Bible, isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang sandali, sa isang isak mata, kasabay ng pagtunog ng trompeta, pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay, babaguhin tayong lahat. So, yung pagbago sa atin ng Diyos, sa isang isang mata, gano'n po kabilis yan. Gano'n po yung pagkilos ng Diyos sa buong sanlibutan. Sa isang mata, pwede po palang mabago yung lahat. Sabi dito, ulitin ko lang po para patuloy natin makuha, isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo mamamatay, ngunit lahat tayo ay babaguhin sa isang sandali, sa isang isak mata. So, halimbawa, ito po yung binanggit po sa aklat po ng Thessalonian. Basahin ko lang po para patuloy natin makuha. Balikan ko lang po mamaya. Sa 1 Thessalonians 4:13, basahin ko po Mga kapatid, 1 Thessalonians 4:13,
Mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhay ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng namatay na sumampalataya sa Kanya. Lahat daw po ng namatay na sumampalataya sa Kanya. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayo mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa na natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa ipapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailan paman. So dito, yung ipinapakita na bubuhay maguli ng Panginoon, yung mga taong natutong sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Subalit kapag yung tao, hindi siya natutong sumampalataya sa ating Panginoong Jesus, hindi siya makakabilang doon sa mga taong binigyan ng muling pagkabuhay. Kaya mahalaga po yung tao talaga ay sumampalataya at kumilala sa ating Panginoong Jesus. Kaya habang may panahon pa, may pagkakataon, yung bawat pamilya po natin. Amen. Kasi hindi naman po natin alam kung hanggang kailan po tayo dito mabubuhay, di ba? Maging yung mga mahal po natin sa buhay. Sabi po ng iba, antay ka, nauna pa kayong anak ko na maalam. Kung sana pwede mo sabihin na mamamatay ka pag edad mo ng 70, kaya 80, di ba? Hindi mo nga po alam eh. So, hindi natin alam yung buhay. Ang mahalaga, kung ikaw ay isang mananampalataya ng Diyos, may katiyakan ka na magkakamit ng pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kaya lang, doon sa mga tao na mahal mo sa buhay, na hindi pa po natututong sumampalataya sa ating Panginoon Jesus, napakalaga na sila po ay bahaginan po natin ang mabuting balita. Amen! Sapagkat sabi niya dito, ulitin ko lang po yung binabasa natin kanina, isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo mamamatay, ngunit lahat tayo ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisang mata, kasabay ng uling pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay, babaguhin tayong lahat. So kapag dumating na yung Panginoon, yung mga namatay na sumampalatay sa Panginoon Jesus, una po sila, tapos kayo mga buhay pa, o tayo mga buhay pa na inabutan ng Panginoon, babaguhin po tayo lahat. At mula po doon, sasalubogin po natin yung Panginoon sa alapaap at makakapiling natin siya magpakailan paman. At mula po doon, wala na daw pong kamatayan. Amen! Amen. Dito, kapag inaabot ka ng 80, mapahalad ka na. Alam niyo po, sa generation po namin, kung aabotin po kami ng 80, napakapalad po namin. Kung norma, mapalad na po yan kapag inabot po sila ng 90. Sabihin ko niya, ilang taon na lang pala. Hindi po, yun po talaga yung buhay ngayon. Kaya mahalaga, wag po natin sayangin yung buhay natin. Amen! Tingnan po niyo yung sunod na generation po sa amin, mga 70 na lang, mga 60, gano'n. Yung sumunod na generation po, pababa ng pababa, yung buhay ng tao, yung average. Kaya napakapalad po nating lahat, bagamat dumating po sa buhay natin yung ganong sitwasyon, may katiyakan po tayo sa Panginoon. Amen! Nasabi niya dito, kapag dumating yung Panginoon, kasabay na muling pag-ihip ng trompeta sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhay at di na muling mamamatay. Babaguhin po tayong lahat at makakapiling po natin yung
Panginoon. Yun po yung maganda. Makakapili mo na yung Panginoon. Wala na po nung bilangan na 1 milyon, 1 bilyon, 1 trilyon at buhay, kundi habang buhay na nasa piling ka ng Diyos. Amen! At ang sabi ng Bible, ang langit na bayan, ito po yung napakaligayang lugar na ipinangako ng Diyos. Ang sabi ng Bible, doon, wala nang pagluha. Wala nang kamatayan. Wala nang sakit. Wala nang hirap o pagtangis man. Kundi ang langit, ang sabi ng Biblia, ay lugar ng kaligayahan sa piling po ng Diyos. Amen! Amen. Kaya napakapalad po ng tao na nakaunawa at nakatanggap ng tiwaga po ng Diyos. Na wala kang dapat na ikatakot dito sa ibabaw po ng lupa. At kung may mahal ka sa buhay na nauna na sa iyo, hindi ka dapat malungkot. Kung siya po ay natutong sumampalataya sa ating Panginoong Yesus. Dahil pagdating ng panahon, magkikita kayong muli doon sa kaharian po ng Diyos. Amen? Pero kapag yung tao na namatay, hindi siya natutong sumampalataya at tumanggap kay Kristo sa ating Panginoon Yesus, yun po yung malungkot na buhay. Magkikita po kayo ulit. Alam niyo po ba yung kwento ng mayaman sa kayong pulubi? Nagkatanawan po sila. Nagkatanawan po sila. Diba? Doon sa kwento, dahil yung mayaman, hindi siya natutong sumunod at gawin yung kalooban ng Diyos, at hindi niya tinanggap si Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, napunta po siya doon sa Hades, sabi ng Bible, sa daigdig ng mga patay. Yun naman pong pulubi, bagamat siya po ay pulubi dahil natuto po siyang sumampalataya, tumanggap sa ating Panginoon Jesus at namuhay na may katapatan, napunta po siya doon sa langit na lugar. Kaya nagkatanawan po sila. Kaya nagmakaawa po yung mayaman. Kung pwede, yung daliyoy po ng pulubi, tubog niya doon sa tubig upang yung kanyang kalagayan ay guminhawa man lang na kaunti. Kaya makita natin, hindi po usapan sa Diyos kung mayaman ka o kung pulubi ka. Ang usapan po doon, kung ikaw ay natutong sumampalataya at tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Kasi kahit mayaman ka, hindi mo pwedeng sabihin na mayaman ka, pupunta ka ng langit. Matalino ka, pupunta ka ng langit. O may kabuhayan ka na napakadami, pupunta ka ng langit. Hindi po yun. Kasi mismo sinabi ng Biblia, sa'yo na yung buong mundo. Makamtan man yung yaman ng buong mundo, kung mapahamak naman ang iyong buhay, wala daw po itong kabuluhan. Amen po ba doon? Kaya ang napakagandang buhay sa buhay ng tao, yung ikaw ay napabilang sa pamilya po ng Diyos. Sapagat pagdating ng panahon, nasabi dito ng huling mga talata, ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi mabubulok at ang katawang namatay ay mapapalitan ng katawang hindi mamamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan ng walang kamatayan, natupad na ang sinabi ng kasulatan. Nalubig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. So nakamtan po natin yung totoong tagumpay ng buhay. Dahil yung buhay po natin, pagdating ng panahon, nakasama na po ng ating Panginoong Jesus. Amen! Itong katawan na to, papalitan ng katawang di nabubulok at yung katawang may kamatayan, papalitan ng katawang walang kamatayan. Magiging katulad po tayo ng mga anghel doon sa langit na bayan. Amen! Kaya sa buhay po natin bilang isang mananampalataya ng Diyos, magpatuloy po tayo sa ating buhay paglilingkod sa Panginoon. At kung may mga mahal pa po tayo sa buhay na hindi pa po sila kumikilala at nananampalataya sa Panginoon Jesus, huwag po nating sayangin yung panahon. Kasi napakaganda ng pangako sa atin ng Diyos. Sabi nga,
yung tunay na buhay. Na makakamtan natin yung pangako sa atin ng Diyos na buhay na walang hanggan.